What's up mga kababs? Rides tayo ngayon. At napakaganda nitong panahon. At the same time, day off ko ngayon. Sarap na naman. Dito na naman ako sa usual na trail kong pinupuntahan. Kaya tara, samahan ninyo ko. Let's go! Mga kababs, rides at saka nature tripping tayo ngayon para makarelax naman kasi yun nga, the whole week stress sa trabaho, nakakapagod, kaya ngayon chill ride na naman tayo. Yan, samahan ninyo ako dito sa ating nature tripping. The same time, rides na rin. Nice! Ganda talaga pag malapit ka sa nature. Napaka-presko. At ito, healthy rin yung hangin. Kahit nasa city, meron pa rin mga preskong hangin na ganito. Kasi nga dahil nga maraming forest, pwedeng magbike, pwedeng maglakad dito. Yan, nakakatuwa dito kasi may mga ganitong lugar na pwede nating pagpasyalan. Sarap. Ang ganda ng panahon ngayon kasi hindi masyado mainit, hindi rin malamig, saktong-sakto lang. Kaya samantalahin na to kasi ganun, madali na naman lumamig dito sa Canada, kaya samantalahin na yung kagandahan nitong panahon. Kasi baka next week medyo maulan na naman kasi napakauso ng thunderstorm dito sa part namin dito sa may GTA. Grabe, pag nagta-thunderstorm akala mo bagyo eh. Kaya ito, kailangan mag-relax habang magandang panahon. Ayun, nilinisan nila dito. Parang meron na ata ditong binabalak na project na naman. Wow, green na green. Sarap mag nature tripping talaga. Maglakad-lakad dito sa gitna ng forest. Yeah, daming naglalakad-lakad ngayon kasi napakaganda nga ng panahon. Napakalinis pa, wala masyadong makikitang basura. Shortcut tayo dito, tingnan natin kung may daanan pa. Wow, talagang nature tripping. Iba ang trip ko ngayon, kababs. Wala na wala na, kinain na ng damo yung ko na yung trail dito. Ay nako, pasubo ata yung nature tripping natin mga kababs. wala na palang trail kasi dati meron to eh, napakalinis dito kaso hindi na ata nadaanan. Palpak, yan ang nature, wala talagang trail. Tingnan mo nga naman yan, kinain na nung mga damo yung trail. Ayan, dito napakaganda dito mga kababs.
Woo! Stop over muna tayo. Sightseeing. Ayan. Lakas ng tunog nung ano yun, no? Kuryente. Woo! Parang kumati yung bangko dun sa mga damo. Sobrang kapal na pala. Hindi ko medyo matagal-tagal kasi ako hindi nakapag-bike eh. Ayan oh. Super ganda dito. Oh, sa paligid. Nasa gitna tayo ng tulay. Okay. Tara. Diretso ulit tayo mga kababs sa ating nature tripping and rides. Napatigil ako kasi dahil nga dun sa mga damo nalagyan ng mga leaves yung puli ko, baka masira, kailangan linisin muna. Pati yung brake ko nalagyan tingnan natin dito sa kabila, maabot ko. Ayan, abot naman. Pasaway. Pasaway. Tara, nalinis ko na. Diretso ulit tayo sa ating rides. Mga kababs, ito yung favorite ko namin. Favorite site na pinagtatambayan namin pag nagda-rides kami ng family ko, especially kay wifey. Kaso hindi siya nakasama ngayon kasi trabaho. Friday, weekdays pa rin. Ako lang yung day off ngayon. Yung si Bunso, Cebu, hindi rin makasama kasi kakagising lang. Tanghali na. Yan time check, 1 o'clock. Nagising 11:45 na. Yan kasi bakasyon. Kaya okay lang. Pakasawa naman sila sa tulog. Pero si si Ate Amber, pan siya. Nakasa summer class, last day na ng summer class niya ngayon. Kaya makakapag na rin siya, adventure na rin. Kasi makakabakasyon na rin siya. Hanggang September simula na naman ulit ng pasok nila. Ang ganda dito yung mga goose, daming goose dito. Tawa mga yun, daming pa daming ducks din. Yan, kagandahan dito kasi yung nature talaga, lagang alaga. Ang ganda talaga ng nature. Presko dito, daming pato. Yung mga pato, yung mga wild ducks, nakakalipad sila ng malayo. Yan nasabi ko pa lang glipadan sila. Takot sa akin, akala nila huhulihin ko. Yan, bawal manghuli dito ng mga wild animals kasi protected sila ng ng government. Sarap ng buhay. Wala na pala dito. Yan, sarap ng buhay dito sa Canada. Sarap ng buhay pag naka day off, pag trabaho. Yan, parang kalabaw ang trabaho dito. Pero okay lang, at least sulit yung pagod. Ganda presko, ang lalaki na ng kahoy. Wow lawa, wow lawa. Yung sabi ni Idol Ruel Umayas, shoutout sa iyo. Ayan yung mga kaibigan natin dyan sa Manitoba.
Ganda nung mga pinuntahan nila eh sa BC. Nagbakasyon sila ng ano yan, Vancouver. Ayan, mga kaibigan natin dyan. Shout out sa inyo. Yan, chill lang. Huwag masyadong may stress kasi pag sa trabaho, stress. Bye bye mga gis. Yan, diretso na ulit tayo. Tuloy na natin ang rides. Doon naman tayo sa ibang site ng mga pinupuntahan namin dito. Ayan. Presko. Sarap. Try ko ngang pasukin yung nakikita kong mga trail dito na mga ginawa ng tao. Kasi malapit yan sa kan eh, sa river, dito sa Humber River. Tignan natin mamaya pag may nakita akong trail, pasukin natin. At least naka mountain bike naman tayo. May mga mangilan-gilan na tumatakbo, nag-walking ngayon sa biking. Oh, ganda ng buwan na to. Puno na to. Laki. Meron din dito. Laki niya, no? Ganda pag nasa malayo, parang baliti. Pero yung mga dahon, may mga dahon kasi yung baliti, mga ugat eh, mga nakalaylay. Dito na ako mag-stop over ulit. Second stop over. Ano. Dito, kagandahan kasi may sa side ng trail. Merong mga ganitong upuan. Yung mga pagod na, pwedeng tumigil dito. Dito na rin ako iinom ng tubig. Pagod short distance pa lang yun. Pa na kaagad ako. Pagod na kaagad. Ba talaga pag na titigilan, napapahingahan, pan kaagad umiingal. Ba na talaga tumatanda. Sabi nila yung kalabaw lang daw tumatanda eh. Pati tao. Isip bata na lang.
Let's go na ulit mga kababs. Nakapagpahinga na. Diretso ulit tayo sa ating rides. Oh, mga kababs, ang daming bis dito. Ayan o, hihinginain sila. Ang dami ring poops. Ayan, ganda. Oh, sila nanginginain. Ingat-ingat lang sa mga tae nila. Stop over tayo dito. Magban tayo, nature tripping. Itong mga geese, ang daming geese. Yan, free lang sila dito. Wild na wild sila. Walang nagpapakain. Talagang sila naghahunt ng pan nila. Naghahanap sila ng pagkain nila. Saka kaya andito sila kasi malapit sa ilog. Pag ano yan, pagkatapos silang kumain, bumababa sila dyan sa ilog. Sarap oh. Dito tayo sa may ilog, tignan natin. Dito sila nagkaan eh. Dami lang poops eh. Dami lang tae. Pag marami sila, andito sila tumatambay sa mga isang lugar. Daming tae niyan. Yan. Dito tayo. Tignan natin yung ilog. Yan oh. Oo. Ang linaw ng ilog ngayon oh. Pero mababaw lang ngayon. Sobrang babaw ng ilog ngayon. Siguro hindi nag-release ng tubig ngayon yung dam. Kaya medyo mababaw. Linaw. Balik na tayo mga kababs. At meron pa tayong pupuntahan doon. Meron pa kung kaya pa. Merong maliit na hill doon na pwede natin akyatin. Kaya tara. Let's go. Kaya tayo dito. Sightseeing tayo sa taas. Nice. Yung favorite ko eh. Uphill. Nice. Yun lang ang problema dito sa ano yan, sa place namin kasi wala talagang mga bundok na matataas, mga hill lang, mga ganito. Nice. Kahit pa paano meron, kikita yung sowa. Yeah, may nagtatambay na lalaki dyan sa mismong pinagtatambayan dito sa hill. Good, sunbathing siya eh. Sightseeing tayo dito mga kababs. Ganda dito sa lugar na to. Daming ano yan, yung malaking ibon nga yun. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Hindi ko lang ma-zoom dito sa camera na to kasi gamit ko yung 360. Yung tulis nung uso niya eh, yung tuka. Kanya naghahunt siya ng, yun nga naghahunt siya ng ano yan, pagkain dito, mga fish na maliliit.
Pati yung mga ano yan, yung mga goose dito, mga geese. Diyan din sila ano yan, nag-aant ng pagkain nila. Napakaganda. Tara na. Continue ulit natin ang rides mga kababs. Let's go. Ay, ang sarap talaga ng buhay ng tambay. Easy easy lang. Yan. Dito tayo sa ano yan, sa gilid ng ilog. I-try ko ang babain to kung hindi tayo madudulas. Dulas tayo. Ayan o, ganda dito yung ilog. Uy, hindi tayo makakababa. Ayan, may mga maliliit na isda. Ayan, yung mga kinakain ng mga ano yan, mga ibon. Linaw eh. Yan, medyo malalim dyan sa part na yan. Dami ditong tumatambay pag ano yan, pag mga hapon na, yung mga nagwo-walking biking dyan sila, nagtatambay dyan sa taas. Pero dito, medyo malalim yung tubig, ay malalim, medyo marami yung tubig dito ngayon. Kasi nung last time na punta ako dito, kaunti lang, hanggang dun lang yung tubig. Sarap tumambay. Ay. Pero dito sa Canada, hindi pwede. Kailangan mo talagang magtrabaho kasi hindi ka susurvive dito pag wala kang trabaho. Magiging homeless ka talaga dito pag wala kang trabaho dito. Hindi pwedeng pabanjing-banjing kasi wala talagang tutulong sa'yo. Kahit nga kapamilya mo, nahihirapan din sila eh. Kaya kailangan lang talaga magtrabaho, magsumikap. Ganun talaga sa mga first world country, maraming trabaho kaya walang ano yan, problema sa paghanap ng trabaho. Kasi napakarami. Minsan nga may mga kakilala tayo dyan ng mga 2-3 ang trabaho. Naranasan ko rin yan nung mga una pa lang dito, kakarating lang namin. Ganun din yung ginagawa ko. Para ako nakikipag-abulan sa sa oras pag ganun. Kaya hindi ko na ginawa yun. Mahirap, mamamatay ka agad pag ganun. Abusuin mo yung katawan mo, hindi siya worth it. Kaya dapat talagang balansehin mo lang yan talaga yung lifestyle mo dito. Huwag masyadong paluho kasi talagang ubusin ka talaga ng dito, ng trabaho. Hindi mo kayang makipagtagalan dito sa trabaho kasi yung trabaho hindi nauubos dito, sobrang dami. Kaya yung mga kababayan natin dyan, yung mga kakilala na minsan halos wala ng pahinga eh, trabaho lang ng trabaho. Wala na silang wala nang life. Para na silang mga robot. Kaya hindi worth it na uubusin mo yung oras, lalo may pamilya ka. Hindi. Kahit na single ka nga hindi rin worth it. Kasi magkakasakit ka talaga. Kahit sabihin nating libre yung healthcare dito, hindi talaga. Magpapaalam ka ng maaga sa mundo. Kaya chill lang kasi andito ka na sa Canada eh. Hindi mo na kailangan maghabol pa ng kung kikita ka ng malaki. Basta ang importante dito, mag-upgrade ka. Kasi pag nag-upgrade ka, sigurado tataas naman yung sahod mo eh. Tara na mga kababs. Uwian time na kasi susundo pa tayo kay Ate Amber. Mga kababs, last stop over na natin to. Dito na tayo malapit na tayo dito sa sa labasan ng trail. Pahinga muna ng konti and then uwian na, sunduan time na kay Ate Amber.
Sarap ditong tumambay. Sarap pumiga-higa dito sa ano yan, sa grass. Kasi para malinis naman eh. Alam nyo ba mga kababs, dito sa Canada, kahit solo ka lang dito, sari-sarili ang trip, walang pakialaman. Bahala sila kung anong gawin nila, basta wag lang ano yan, lalabag sa lo. Merong mga nagsasound, merong mga nagpipiknik, merong mga naglalakad-lakad, may mga nagbabiking, merong naglalatag ng mga pwedeng higaan. Yan, wala ditong pakialaman. Basta wag ka lang makakasagabal sa ibang tao, okay na okay yan. Yung iba nga merong nagdadala ng mga upuan nila, yung mga camping chair, yung mga foldable, dadala sila, tapos dito nagre-relax kasi napaka-presko nga naman ng hangin. Sarap mamuhay dito. Kung pwede nga lang sanang papuntahin lahat ng mga Pilipino na walang trabaho sa Pilipinas eh. Pwede dito, kaso yun nga lang, kailangan lang talaga ng malaking pera para makapunta ka dito, at saka swertehan rin. Kasi kahit marami kang pera, kung talagang wala kang swerte, hindi mo mapoprovide yung mga kailangan ng mga papeles, hindi ka talaga mabibigyan ng papeles dito. Kagaya namin, bigla na lang kami nabigyan na kagad si YP ng papel noon. Kaya swerte rin talaga. Ang bilis lang namin nabigyan noon ng ng PR. Pero bago nangyari yun, maraming pagsubok talaga ng pinagdaanan ni YP noon bago siya nabigyan ng papel, yung papeles namin. Kasi pagland namin dito, PR na kami. Kasi sponsored kami ni YP. Ayan, hanggang dito na lang mga kababs. At nagpapasalamat tayo dun sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na nagsumusuporta sa ating channel. And don't forget to like, comment, and share. And subscribe na rin po sa aming channel. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong panunood. Peace out!